Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Ang pag-ibig madalas ay kumakatok sa puso ng isang tao sa oras na hindi niya inaakala. Minsan ay nararamdaman ito sa taong hindi mo inaasahan. Ngunit may mga pagkakataon din na dumarating ito sa maling pagkakataon, maling oras at maling tao. Magagawa mo bang ipaglaban ang isang pagmamahalan kahit alam mong mali? Maninindigan ka ba sa isang relasyon kung alam mo noong una pa lamang ay nakikihati ka lang? Dear Papa Dudut, good day po sa lahat. Itago niyo ako sa pangalan na Juliana. 34 years old at isang business owner. Marami akong business na itinayo pero ang pinaka-focus ko ay sa aking car rental service. Yung iba kong negosyo ay pinapamanage ko sa iba kong kapatid kasi hindi ko na sila kayang matutukan noong ako lamang. Hindi man magandang aminin pero sa ngayon ay nasa isang relasyon ako na bawal at mali. Hindi ako proud, pero isa akong kabit, Papa Dudut. Alam ko ngayon pa lamang ay marami na ang magagalit sa akin. Naintindihan ko po kayong lahat. Hindi ko rin sasabihin na meron kayong mapupulot na aral sa aking kwento. Dahil ang gusto ko lamang ay i-share ang aking kwento at makakuha na rin ng advice kay Papa Dudut kasi isa kayo sa mga iniidolo ko. May ilan na rin akong nakarelasyon before at lahat ay masasabi ko na nagtapos ng hindi maganda. Nagkaroon ako ng boyfriend na cheater. Mahal na mahal ko siya kaya kahit ilang beses niya akong niloko ay pinapatawad at tinatanggap ko pa rin siya. Hanggang sa naubos na ako at nagsawa. Ako na ang nakipaghiwalay sa kanya kasi wala na siyang respeto sa akin. May naging ex ako na tumagal kami ng 5 years. Akala ko siya na ang makakasama ko habang buhay. Pero hindi pa rin pala. Engaged na rin sana kami ng lalaking yon, Papa Dudut, pero kapag pala talaga hindi para sa iyo ay hindi talaga para sa iyo. He died sa isang aksidente. Halos gumuho ang mundo ko ng time na yon. Pakiramdam ko ay hindi hinahayaan ng Diyos na maging masaya ako pagdating sa aking love life. Sabi nga kapag daw swerte sa business or career ay malas sa love life and vice versa. Kaya naisip ko na subukan ng mag-business. Mas okay siguro na mag-focus na lamang ako sa pagkita ng pera at iisang tabi muna ang aking puso. Doon ko na nga tinayo ang aking car rental service hanggang sa nasundan yon ng isang malit na restaurant at car wash na naging auto detailing service. Nang hindi ko na kaya na i-manage ang business ko ay doon ko na hiningi ang tulong ng dalawa sa mga kapatid ko. Dahil sa mga negosyo ko ay naging stable na ang buhay ko. Nakapagpatayo ako ng sarili kong bahay at nakabili na rin ng ilang sasakyan at mga properties. Kumbaga ay okay na ang life ko, Papa Dudut. Ang kulang na lang ay isang masayang love life. Pero that time ay hindi naman ako naghahanap. Mas nag-focus ako sa aking mga negosyo. Kung may darating, go lang. Kung wala naman ay okay lang. Ganun ang naging way ko ng pag-iisip. Gaya ng sinabi ko sa car rental ako nakatutok. Ako ang personal na nagmamanage noon, Papa Dudut. Very hands-on ako sa isang yon. Wala naman akong kaalam-alam na ang business kong yon ang magiging daan para makilala ko ang lalaking muling magpapatibok ng aking puso. Kinausap kasi ako ng isa kong kapatid at tinatanong niya kung kailangan ko pa ng driver sa aking car rental. At ang sabi ko ay hindi na. Aniya baka raw matulungan ko magkaroon ng sideline yung pinsa ng kaibigan niya. Kailangan daw kasi noon ng isa pang mapagkakakitaan dahil may anak na kailangang maoperahan sa puso. Maawain ako sa mga bata kaya napukaw noon ang aking damdamin. Lalo na nang ipakita sa akin ng kapatid ko ang picture ng bata na 1 taon pa lamang. Talagang nadurog ang puso ko.
Kaya kahit na hindi ko naman kailangan ng driver ay sinabi ko na papuntahin niya sa office ko yung lalaking sinasabi niya. Pero ang sabi ko ay on-call driver lang ang position na pwede kong ibigay kasi hindi ko naman talaga kayang mag-hire ng full-time ng panahon na yon. Yun lang talaga ang least na maitutulong ko. Sabi naman ng kapatid ko ay ayos lang kasi sideline na work lang talaga ang hinahanap ng lalaking yon. Naging busy na ako sa mga nagdaan na araw kaya nawala na sa isipan ko ang bagay na yon. Kaya nagulat na lamang ako nang sabihin sa akin ng assistant kong si Gail na merong lalaki na gusto akong kausapin dahil pinapapunta ko siya. Noong ko lang ulit naalala yung napag-usapan namin ng kapatid ko, Papa Dudut. Nang pumasok sa office ko yung lalaki, wala naman akong naramdaman na kung ano. Pero masasabi ko na gwapo siya. Matangkad at maganda ang tindigan niya. Nagpakilala siya sa akin sa pangalan na Harvey. Aniya siya raw yung nirekomenda sa akin ng kapatid ko bilang on-call driver. Pinaupo ko na siya at kinuha ko ang application form niya. Binasa ko yon at nalaman ko na mas matanda pala ako sa kanya ng 2 taon. Alam ko na rin na married na siya dahil natandaan ko na siya yung may anak na kailangang maoperahan sa puso. Naging maayos naman ang pag-interview ko kay Harvey. Naramdaman ko ang kagustuhan niya na magkaroon ng extra na mapagkakakitaan. Napunta rin ang usapan namin sa anak niya na kailangang maoperahan at naluluha siya sa topic na yon. Tinanggap ko na si Harvey sa aking ka-rental, Papa Dudut. Pero ang sabi ko sa kanya ay on-call lamang siya. Kapag walang available na driver ay saka lamang siya magpapakita sa akin. Wala naman daw problema kasi meron naman siyang regular job. Kailangan lang daw niya talaga ng isa pang mapagkakakitaan para sa anak niya. Sinabi rin niya sa akin ang araw na available siya. Normal lamang na empleyado para sa akin si Harvey noong una. Mabilis siyang tawagin kapag kailangan ng service niya. Palagi siyang maaga na nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Isa pa ay mukha siyang mabait at mapagkakatiwalaan. Hanggang sa ang tadhana na ang gumawa ng paraan para mas maging malapit kami sa isa't isa. Pero natanggal si Harvey sa trabaho niya dahil may mga pagkakataon pala na hindi siya pumapasok sa regular job niya kapag tinatawagan namin siya para mag-drive. Parang mas pinipili pa niya yung sideline niya sa akin kaysa sa totoo niyang trabaho. Hindi si Harvey ang nagsabi sa akin noon kundi ang kapatid ko. Nabanggit kasi sa kanya ng kaibigan niya na pinsan ni Harvey. Nakonsensya ako sa mga nangyari, Papa Dudut. Feeling ko ay meron akong kasalanan kung bakit nawalan ng trabaho si Harvey. Isa pa ay naisip ko ang anak niya. Hindi ko mai-imagine ang magiging buhay nila kung matatagalan na mawawala ng trabaho si Harvey. Bali 2 pala ang anak ni Harvey at yung bunso niya ay may problema pa sa puso. Naisip ko na meron akong kailangan gawin. Kailangan kong tulungan si Harvey. At ang solusyon na naisip ko ay kunin siyang personal driver ko. Naisipan ko na rin na kasi before na magkaroon ng driver pero hindi yun natutuloy. Kaya kinausap ko kagad si Harvey at inoffer ko sa kanya ang trabaho na yon. Feeling ko kasi kasalanan ko kung bakit nawalan ka ng trabaho, Harvey. Kaya hayaan mong tulungan kitang magkaroon ng panibagong trabaho. Wala tayong contract. If ever na makakahanap ka ng bagong trabaho na mas okay, willing ako na pakawalan ka kaagad, ang sabi ko kay Harvey. Hindi niyo naman po kasalanan yun, ma'am. Choice ko po na tanggapin yung trabaho ko sa inyo pero napakalaking tulong po para sa akin at sa pamilya ko yung bagong trabaho na ino-offer ninyo kaya tatanggapin ko po, ang sabi pa ni Harvey. Kahit paano ay naging magaan ang pakiramdam ko nang tanggapin ni Harvey ang ino-offer kong trabaho sa kanya. Actually, ginawa ko yon para hindi na ako masyadong nakukonsensya. Isa pa ay sa maikling panahon ay nakuha na kaagad ni Harvey ang tiwala ko. Nakita ko rin na masipag siya. Sinabi ko na kay Harvey kung magkano ang sasahurin niya. Pinapili ko siya kung kailan niya gustong sumahod at weekly ang pinili ni Harvey. Sinabi ko rin na dapat 6 ng umaga ay nasa bahay na siya kasi ihahatid niya ako sa office. Kapag may mga lakad ako ay siya ang magdadrive para sa akin hanggang sa matapos ang buong araw.
Saka lang siya pwedeng makauwi sa bahay niya. Ipinakita ni Harvey sa akin na hindi ako nagkamali sa pagkuha ko sa kanya bilang personal driver ko. Maingat siyang magmaneho, Papa Dudut. Kung minsan ay nagkakaroon din kami ng chance na makapagkwentuhan kaya mas nakilala namin ang isa't isa. Umanga ako sa pagmamahal na meron si Harvey sa mga anak niya. Nasabi ko pa nga sa sarili ko na kung magkakaroon ako ng asawa sana ay kagaya ni Harvey ang ugali at pananaw sa buhay. Kahit kasi merong pinagdadaanan ng pamilya niya ay nananatiling positibo ang pagtingin niya sa lahat ng mga nangyayari sa kanya. Hindi niya sinisisi ang Diyos. Alam niya raw na pagsubok lamang ng Diyos ang lahat ng yon at kapag nalagpasan nila ay merong malaking reward. Kung tatanungin ako kung may gusto na ako kay Harvey ng time na yon, ang sagot ko ay wala pa. Alam ko kasi na pamilyado na siya at ng time na yon ay hindi ko nakikita ang sarili ko na maging isang kabit. Dahil sa naging close na kami ni Harvey sa isa't isa ay hindi na siya gumamit ng po at opo. Ako na rin kasi ang naiilang sa ganoon kasi feeling ko ay bata si Harvey tapos sobrang tanda ko na. Hindi naman ganong kalayo ang agwat ng edad namin. Minsan din ay nakakapag-usap na kaming dalawa ng medyo personal na bagay. Naging mabilis ang pagiging komportable namin sa isa't isa. Papadudot magaan kasing kasama si Harvey. Hindi ako nagkakaroon ng problema sa kanya. Mabilis din siyang makapick up na isa sa gusto kong katangian ng mga empleyado ko. Ayoko kasi nang pinapaulit-ulit pa sa akin ang bagay na nasabi ko na. Oo nga pala ma'am, hindi ko pa naitatanong sa inyo kung may boyfriend ka na ba? Tura ni Harvey habang nagdadrive siya. May nakita ka bang lalaki na pinuntahan natin? Tanong ko. Wala, sagot ni Harvey. Di wala, sakit lang sa ulo yung mga lalaki. Papiro kong sagot. Bakit ma'am? Marami naman lalaki ang nanakit sa'yo. Sumuko ka nang makahanap ng tamang lalaki para sa'yo? Tanong pa ni Harvey. Hindi naman marami, hindi rin ako sumusuko. Sa ngayon kasi nasa mga business ko ang attention ko. Ang lalaki naman nandyan lang yan. Darating yan kung darating, sagot ko. Sa bagay, kapag matagumpay ka sa buhay, lalaki nang mismong lalapit sa iyo at hindi mo na kailangan na maghabol. Saka sigurado ako na marami ang nagkakagusto sa iyo kasi maganda ka. Yun nga lang sa unang tingin parang masungit kang tingnan ma'am. Kaya natatakot siguro sila na i-approach ka, ang sabi pa ni Harvey. Ako mukhang masungit? Talaga ba? Natatawa kong wika. Opo ma'am, noong nagpunta nga ako sa office mo para sa interview ay grabe ang kaba ko nang makita ka. Pero hindi ka naman pala masungit ma'am. Ang totoo ay sobrang bait mo, ang sabi pa ni Harvey. Nagkaroon ako ng maliit na realization sa mga sinabing yun ni Harvey, Papa Dudut. Siya lang kasi ang nagsabi sa akin na mukha akong masungit. Naisip ko na baka kaya walang nanliligaw sa akin ay dahil sa ganon ang first impression sa akin ng mga taong hindi pa ako nakikilala. Baka iniisip ng iba na mataray ako. Yes, sinabi ko na hindi ako naghahanap ng magiging boyfriend pero naisip ko na baka napipigilan ng pagiging mukha kong masungit ang pagdating ng right guy para sa akin. Natuwa ako sa pagiging honest ni Harvey at talagang palagay na ang loob namin sa isa't isa. Kasi nasasabi na niya sa akin ang mga ganong bagay nang hindi siya nag-aalinlangan. Dumating ang time na parang na-attract na ako kay Harvey. Yung nagwagwapuhan na ako sa kanya at humahanga ako sa ugali at personality niya. Medyo naiinggit din ako sa misis niya kasi siya ang mahal ni Harvey. Pero hindi ako masyadong nabother sa naramdaman ko na yon dahil normal lang naman na magka-crush ang isang tao kahit pa taken na ang crush niya. Ang mali kapag pinurso niya ang taong yon. That time wala akong balak na gawin yon kasi may pamilya na si Harvey. Masaya ako kapag kasama ko si Harvey, Papa Dudut. Dahil sa sinasabi niya na masungit akong tingnan ay naisipan kong baguhin ang aking aura. Nagpagupit ako at nagpakulay ng buhok. Pati ang style ko sa pananamit ay binago ko rin. Pagkakita sa akin ni Harvey sa bago kong look ay talagang nagulat siya. Wow ma'am, mukha kang bata ng ilang taon na. Mas bagay sa iyo ang ganyang ayos. Puna ni Harvey nang nakasakay na ako sa kotse ko.
Ang sabi mo kasi mukha akong masungit, kaya binago ko ang itsura ko. Mukha pa rin ba ako masungit? Tanong ko. Hindi na ma'am, paniguradong marami na ang pipila para ligawan ka. Kung wala lang ako kasawa ay pipila rin ako. Tawa pa ni Harvey. Hoy Harvey, tumigil ka nga dyan, may asawa ka na. Pakli ko. Kaya nga kung wala lang saka joke lang ma'am. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Hindi ko yun ipagpapalit kahit kanino. Turan pa ni Harvey. May naramdaman akong kirot sa sinabing yun ni Harvey Papadudut. Hindi ko alam kung bakit may na-feel akong ganon kahit crush ko lamang siya. Until lumaki ang nararamdaman ko para sa kanya. Feeling ko ng time na yun ay gusto ko na si Harvey kasi hindi na siya maalis sa isipan ko. Nai-imagine ko na asawa niya ako at ako ang niyayakap at hinahalikan niya. Natakot ako sa bagay na yon kaya ang naging solusyon ko ay makipag-date upang mabaling sa iba ang aking atensyon. May nakilala ko through dating app si Theo, magkasing age kami ni Theo. Mabait siya at gwapo rin naman. 2 buwan na kaming nagde-date ni Theo nang malaman ni Harvey ang tungkol kay Theo. Pagdating niya kasi sa bahay ay nakita niya si Theo na naroon. Sino yung lalaki na yon ma'am? Boyfriend mo? Tanong pa ni Harvey. Hindi pa, nagde-date pa lang kami. Sagot ko. Mukhang mayaman ma'am, bagay sa'yo. Nakangiting sabi pa ni Harvey. Nag-expect ako na makakakita ako ng selo sa mukha ni Harvey pero wala, Papadudut. Nasaktan na naman ako pero hindi ko naman yon pwedeng sabihin sa kanya. Baka bigla siyang mag-resign kapag nalaman niya na may gusto ako sa kanya. Lumipas pa ang ilang buwan at umaasa ako na magiging kami na ni Theo pero wala pa rin siyang nababanggit na gusto niyang maging kami. Bilang babae ayokong mag-first move. Baka isipin ni Theo na masyado akong aggressive. Baka ma-turn off siya sa akin pero aaminin ko na ginagamit ko lamang si Theo para mawala ang nararamdaman ko para kay Harvey Papadudut. Hanggang isang araw ay may babaeng tumawag sa phone ko. Akala ko ay kung sino. Galit na galit ang babae at ang sabi niya ay girlfriend siya ni Theo. Tigilan ko na raw ang paglalandi kay Theo dahil hindi ko raw magugustuhan ang gagawin niya sa akin. Ipapahiya niya raw ako sa social media. Feeling ko ay gumuho ang mundo ko ng time na yon. Doon ko lang na-realize na wala talagang plano si Theo na maging kami kasi meron siyang girlfriend. Tinawagan ko si Theo at sinabi ko sa kanyang nangyari, humingi siya ng sorry sa akin. Madalas daw kasi silang mag-away ng girlfriend niya kaya nag-try siyang makipag-date sa iba. After ng pag-uusap namin ay blinako na siya sa lahat. Kahit na hindi ko mahal si Theo ay nasaktan pa rin ako. Hindi ko matanggap na nagpaloko ako sa isang lalaki. Naisipan kong mag-inom sa bahay ng mag-isa. Feeling ko ay sobrang tanga ko at hindi ko naramdaman na tikin na si Theo. Muntik pa niya akong gawing kabit nang hindi ko alam. Napakarami ang inom ko ng gabing yon dahil sa sobrang sama ng loob ko. Ganon kasi talaga ako kapag may pinagdadaanan, Papadudut. Alak ang nagiging takbuhan ko palagi. Hindi ko na naisip ng time na yon na kailangan ko magpunta sa office the next day. 7:00 ng umaga nang magising ako sa magkakasunod at malalakas na katok sa pinto ng kwarto ko. Napabalikwas ako nang makita ko ang oras. Sobrang sakit ng ulo ko at hilong-hilo pa rin ako. Pagbukas ko ng pinto ay nagulat ako nang makita ko si Harvey. Aniya ay pagdating niya ay na-expect niyang aalis na kami kaagad pero ang sabi raw ng kasambahay ko sa kanya ay hindi pa ako lumalabas ng kwarto. Hindi na muna ako pupunta sa office ngayon. Gusto ko magpahinga buong araw. Ang sabi ko kay Harvey. Ma'am, okay ka lang ba? Mukhang napainom ka kagabi. May alak ka Tura ni Harvey na may kasamang pag-aalala. Oo, uminom ako pero ayos lang ako. Umuwi ka na, day off mo ngayon. Ang sabi ko. Isasarado ko na sana ang pinto pero pinigilan yun ni Harvey. Pumasok siya sa kwarto ko at sinarado niya ang pinto. Tinanong niya kung ano ang nangyayari at kung bakit ako nag-inom. Malakas daw ang pakiramdam niya na meron akong problema. Pwede ko raw sabihin sa kanya kasi parang magkaibigan na kaming dalawa. That moment ay naramdaman ko ang sincerity ni Harvey at ang need ko na mailabas ang aking nararamdaman. Kaya sinabi ko na kay Harvey ang nalaman ko kay Theo at hindi ko napigilan ang maiyak habang nagkukwento ako. Ma'am, wala kang kasalanan. Hindi mo naman alam na merong girlfriend ang lalaking yon. Magiging kasalanan mo lang
Kung nung una pa lang ay alam mong taken na siya. Gago lang talagang Theo na yun, ang sabi pa ni Harvey. Hindi ko alam kung bakit sa dami ng babae ay ako pa ang niloko niya. Napakahayop niya. Ganun ba akong babae? Pangkabit lang? Umiiyak kong sabi. Hindi totoo yan, ma'am. Ikaw yung klase ng babae na sineseryoso, ang sabi ni Harvey. Sige nga, sabihin mo, sinong lalaki ang seseryoso sa akin? Ang sabi ko sa kanya. Nabigla ako nang bigla akong halikan ni Harvey sa labi, Papa Dudut. Hindi ko alam sa aking sarili kung bakit hindi ako tumutol at hinayaan ko lamang siyang gawin yon. Ilang segundo na tumagal ang halik ni Harvey bago siya tumigil at humingi siya ng sorry sa akin. Sa oras na yon ay naisip ko na meron ding gusto si Harvey kaya niya ako hinahalikan. Parang nawala na sa isipan ko na meron siyang asawa. Aalis na sana si Harvey pero pinigilan ko siya at ako naman ang humalik sa kanya. Mas naging mapusok ang mga halik namin hanggang sa merong nangyari sa amin ang umagang yon, Papa Dudut. Parehas kaming nakatulala pagkatapos. Magkatabi kami sa kama ko pero wala kaming kibuan. Naging awkward kami sa isa't isa ni Harvey. Doon na pumasok sa utak ko na mali ang ginawa namin dahil pamilyadong tao si Harvey. Matagal na akong may gusto sa iyo, ma'am. Alam ko na mali pero yun talaga ang nararamdaman ko para sa iyo. Pag-amin pa ni Harvey. Pero may asawa at mga anak ka na. Mali ito. Hindi na ito mauulit at walang dapat na makaalam nito. Ang wika ko. Ikaw ba, ma'am? Gusto mo rin ba ako? Tanong ni Harvey. Harvey, please, sige na. Umuwi ka muna sa inyo. Bukas mo na lamang ako ipagmaneho. Pagtataboy ko sa kanya. Magiging honest ako sa iyo. Nang dumating si Theo sa buhay mo, grabe ang selos ko. Kaya ngayon ay masaya ako na wala siya. Ma'am, alam ko na may gusto ka rin sa akin. Nararamdaman ko yun, ang sabi pa ni Harvey. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at inamin ko na kay Harvey na tama ang sinabi niya na gusto ko siya pero iginiit kong mali ang nararamdaman namin dahil kasal na siya. Masisira ang pamilya niya kapag nagkataon. Ang sabi ni Harvey, pwede naman daw naming ilihim ang relasyon naming dalawa. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko ng time na yon, Papa Dudut. Mas sinunod ko ang gusto ng puso ko at pumayag na akong makipagrelasyon kay Harvey kahit pa alam kong mali. Mas inisip ko ang kasiyahan na mararamdaman ko kung magiging kami ni Harvey. Masasabi ko na matalino akong tao pero ng time na yon ay naging bobo ako pagdating sa pag-ibig. Inalis ko na sa isipan ko na may asawa at anak si Harvey, Papa Dudut. Ang inisip ko na lamang ay ang kasiyahan kapag nagkasama kaming dalawa. Ipinangako sa akin ni Harvey na walang makakaalam ng relasyon namin at mananatili yung lihim. Kapag magkasama kami ni Harvey ay palagi akong masaya. Kung minsan ay nagbibigay pa siya sa akin ng bulaklak at maliliit na regalo na sobrang na-appreciate ko. Pinaparamdam niya sa akin kung paano mahalin kahit nakikihati lamang talaga ako. Alam mo ang blooming mo ngayon, Juliana, iba ang glow mo ha? Sabi ng kaibigan ko na si Cheska nang magkita kami sa isang coffee shop. Ang dami mo naman napapansin. Siyempre inaalagaan ko ang sarili ko. Tugon ko. Hindi iba talaga ang aura mo ngayon. Umamin ka nga sa akin, in love ka ba? May boyfriend ka na ulit? Tanong ni Cheska. Wala, porket blooming may boyfriend na kaagad. Hindi ba pwedeng masaya lang sa life? Tanggi ko. Uy Juliana, matagal na tayong magkaibigan ha kaya kilala na kita. Malakas ang hinala ko na may jowa ka na ulit. Kaya nga blooming ka kasi merong nagdidilig sa'yo. Naku kapag nalaman ko na nagsisinungaling ka, FO na tayo as in friendships over na ha. Biro pa ni Cheska. Grabe naman, FO agad. Don't worry kapag may jowa na ulit ako, ikaw ulit ang unang makakaalam, sambit ko. Naintindihan ko kung bakit yon nasabi ni Cheska kasi kapag may mga nangyayari sa buhay ko lalo na sa aking love life ay siya ang una kong pinagsasabihan kasi malaki ang tiwala ko sa kanya. Pero sa pagkakataon na yon ay hindi ko kayang sabihin sa kanya ang tungkol kay Harvey. Paano ko nga ba sasabihin sa kaibigan ko na meron na nga akong boyfriend pero may asawa at anak na tapos isa akong kabit? Alam ko na hindi nakaka-proud ang maging kabit, Papa Dudut. Aware po ako na mali ang manira ng pamilya. Pero kapag pala mahal mo talaga ang isang tao at ang gusto mo lang ay makasama siya ay hindi mo na maiisip ang mga maling bagay na yon.
Magiging selfish ka na at kahit alam mong mali ay itutuloy mo pa rin. Napanatili naming lihim ang relasyon namin ni Harvey at nagpapasalamat na rin ako na hindi ko kasama ang pamilya ko sa bahay kasi for sure kung kasama ko sila ay makakalata sila na meron na ulit akong boyfriend. Sa office naman ay mas lalo kaming nagiging maingat. Kung ano ang turingan namin dati bago naging kami ay ganun pa rin kami kahit kami na. Pero kapag kaming dalawa na lamang ni Harvey ay doon na namin na ilalabas ang sweetness naming dalawa. Madalas kaming nagde-date ni Harvey kapag naman nasa bahay ko siya ay nagkukulong lamang kami sa kwarto. Si Harvey ang nagparamdam ulit sa akin kung paano ang pakiramdam na merong nagmamahal sa akin. Hindi ko rin maramdaman na kaya siya nakikipagrelasyon sa akin ay dahil sa kung ano ang meron ako. Never siya nanghingi sa akin ng pera o material na bagay. Siya pa nga itong palaging nangregalo sa akin. Nag-offer din ako sa kanya na ako nang bahala na magpa-opera sa anak niya. Pero tinanggihan niya. Aniya siya raw ang gagawa ng paraan para sa bagay na yon at ayaw niyang isipin ko na pera lamang ang habol niya sa akin. Bukal naman sa loob ko ang offer ko na yon kay Harvey pero mas lalo niya akong pinahanga sa naging response niya. Kaya nasabi ko na mahal talaga ako ni Harvey at hindi ko dapat yon pagdudahan. Umabot na kami noon ni Harvey ng 1 taon. Ang gusto ko sana ay simpleng celebration lang kahit mag-dinner lamang kami. Pero ang gusto ni Harvey ay makapag-celebrate kami ng medyo kakaiba. Yung hindi pa namin nagagawa. Ang naisip ni Harvey ay sa isang beach resort na hindi gaanong matao. Kahit one night lang daw kami roon sa mismong araw ng aming first anniversary. Pumayag naman ako dahil aniya ay nakapagpaalam na siya sa misis niya na meron siyang pupuntahan sa araw na yon. May nahanap akong isang beach resort na maliit lamang at hindi masyadong puntahan ng mga tao. Doon kami nagpunta ni Harvey sa aming anniversary. Hindi naman kami nagsisi ni Harvey kasi noong dumating kami sa resort na yon ay kami lang ang guest. Bandang hapon ay may isang pamilya na dumating kaya 2 room lang ang okupado sa maliit na resort na yon. Dahil wala namang nakakakilala sa amin doon ay mas naging malaya kami ni Harvey. Nakakapagharutan kami sa dagat at nakakapag-holding hands kapag naglalakad. Hindi kasi namin yun nagagawa kasi nga natatakot kami na baka merong makakita sa aming dalawa. Pagsapit ng gabi ay nagpa-set up kami ng romantic dinner na malapit sa dagat. Habang kumakain kami ni Harvey ay ibinigay niya sa akin ang gift niya. Isa yung maliit na box na may laman ng mga pictures naming dalawa. Pinagawa lang daw niya yon sa isang online shop na nakita niya. Ako naman ay isang gold necklace ang regalo kay Harvey. Ayaw pa nga niyang tanggapin kasi alam daw niyang mahal yon pero ipinilit ko na para talaga yon sa kanya. Tinanggap din naman ni Harvey pero aniya hindi niya raw yon maisusuot palagi lalo na kapag nandun siya sa bahay nila. Magtataka raw ang asawa niya kapag nakita ang kwintas. Kasi alam nito na wala siyang perang pambili ng ganon. Naintindihan ko naman kaya ang sabi ko ay susuotin na lang niya kapag kaming dalawa lamang ang magkasama. Love, okay lang ba sa'yo na habang buhay tayong ganito? Yung palagi nagtatago, tanong ni Harvey sa akin. Noong pumayag ako na maging tayo, tinanggap ko ng ganito ang magiging sitwasyon natin. Kaya kung iniisip mo na magdedemand ako sa'yo ng bagay na hindi mo kayang gawin, huwag kang mag-alala kasi hindi ko gagawin yon. Turan ko. Paano kung sabihin ko sa iyo na kaya kong iwanan ng pamilya ko para sa iyo? Ang sabi ni Harvey. Harvey, ano ba yung sinasabi mo? Nabibigla kong wika. Seryoso ko, love. Hindi naman porkit iiwanan ko sila ay kakalimutan ko na ang obligasyon ko sa kanila. Magiging tatay pa rin ako sa mga anak ko. Alam ko na hindi mo deserve ang tinatago. Ikaw ang klase ng babaeng ipinagmamalaki dapat. Ang sabi ni Harvey. Salamat, love, pero hindi ako papayag na iwanan mo sila. Mahal na mahal kita pero hindi ako ganun ka-selfish para wasakin ang pamilya mo. Huwag kang mag-alala kasi okay lang ako. Tanggap ko kung ganito lang tayo. Ang sabi ko sabay ngiti. Sa totoo lang ay pwedeng-pwede ko nang tanggapin ang offer na yun ni Harvey Papadudot. Pero alam ko na kapag nalaman ng lahat na pamilyadong tao si Harvey ay huhusgahan ako ng mga tao. Ayoko nang ganon, takot ako sa panghuhusga. Ayoko magdala ng kahihiyan sa aking pamilya. Kahit mahirap, magtitiis na lamang ako sa pagiging kabit.
Ayoko ring madagdagan pa ang kasalanan ko. Nakikihati na nga lang ako tapos ay tuluyan ko pang aagawin si Harvey sa asawa at mga anak niya. Naging masaya naman ang celebration namin ni Harvey sa aming first anniversary, Papa Dudut. Kung pwede nga lang na magtagal pa kami roon ay ginawa ko na. Kaya lang hindi pwede kasi magtatakang asawa niya. Talagang nag-iingat pa rin kami na hindi makahalata ang misis ni Harvey na meron siyang ibang babae. Ayon naman kay Harvey ay hindi nakakahalata ang asawa niya, kaya wala kaming dapat na ikatakot. Pero kahit kabit ako ay pinapangarap ko pa rin na sana ay dumating ang araw na magiging legal din kami ni Harvey. Yung hindi na kami magtatago at natatakot na ipakita sa lahat kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Pero alam ko, Papa Dudut, na hanggang pangarap na lamang ang bagay na yon. Isang araw, nagtaka ako na hindi nagpunta sa bahay ko si Harvey. Tinawagan ko siya pero nakapatay ang phone niya. Hindi ko naman siya pwedeng tawagan ng tawagan kasi baka ang misis niyang makasagot. Umabot na ng 3 araw na walang paramdam si Harvey at talagang nag-aalala na ako sa kanya. Sumaga rin sa isipan ko na baka natauhan na si Harvey at bigla na lamang niya akong iniwanan sa ere. Kaya kahit alam kong risky ay ako na mismo ang nagpunta sa bahay nila. Inihanda ko na ang sarili ko na makaharap ang asawa ni Harvey. Ang inisip ko ay yung sinabi ni Harvey na hindi naman makakahalata ang asawa niya, kaya medyo malakas ang loob ko ng time na yon. Papa Dudut, at hindi nga ako nagkamali kasi ang humarap sa akin ay ang misis ni Harvey. Grabe ang kaba ko ng time na yon pero pinilit kong maging casual lamang. Nakilala ko ang asawa ni Harvey, si Rowelyn. Simple lamang ang ganda niya. Yung tipong unang tingin ko pa lamang ay masasabi ko na mabait siya at isang mabuting asawa. Nagtataka tuloy ako kung bakit nagawa pang tumingin ni Harvey sa iba gayong ang ganda at ang bait ng asawa niya. Ilang araw na kasing hindi pumapasok si Harvey kaya ako nagpunta rito. Butit may address siya sa application form niya. Kaya nalaman ko itong bahay niya. Tinatawagan ko siya pero patay yata ang cellphone niya. Ang sabi ko kay Rowelyn. Ma'am, pasensya ka na ha. Naputulan po kasi kami ng kuryente. Kaya hindi na kami nakakapag-charge ng cellphone. Si Harvey naman po ay nasa ospital. Siya po ang nagbabantay sa anak namin. Pasensya na po kung hindi siya nakapagsabi sa inyo. Sana po ay huwag niyo siyang tanggalin sa trabaho. Turon ni Rowelyn na parang nakikiusap. Sobra akong nag-alala para sa anak ni Harvey. Siyempre kay Harvey rin kasi alam ko na sa sobrang lungkot niya dahil sa nangyari sa anak niya ay naaawa rin ako sa pamilya ni Harvey kasi wala silang kuryente. Ang sabi ko kay Rowelyn ay meron pang sahod si Harvey na hindi pa nito nakukuha kahit na hindi yon totoo. Ang sabi ko kung gusto niya ay ibibigay ko sa kanya ang perang yon para mapareconnect niya ang kuryente nila. Pumayag naman kagad si Rowelyn at mabuti na lamang at meron akong dalang cash. Kaya nabigyan ko si Rowelyn ng pera, Papa Dudut. Nang bumalik na si Harvey sa trabaho niya sa akin ay nagpasalamat siya sa akin kasi naipakabit na ulit nila ang kuryente nila dahil sa akin. Aniya ibabayaran niya yon at pwede kong ibawas sa sahod niya. Pumayag na lamang ako sa gusto ni Harvey kahit ang totoo ay ayos lang sa akin na huwag na niya akong bayaran. Inopen ko rin yung tungkol sa anak niya na nasa ospital kaya nalaman ko na kailangan na talaga itong maoperahan. Sinabi ko kay Harvey na willing akong bigyan siya ng pera para maoperahan ang anak niya. Hindi ko rin gustong nakikita na sobrang down ni Harvey, Papa Dudut. Nung una, Papa Dudut, ay tinatanggihan niya yon. Pero ako nang naging mapilit. Sinabi ko na sa pagkakataon na yon ay ang anak na lamang niya ang isipin niya. Napapayag ko rin si Harvey sa bandang huli. Ang sabi ko kay Harvey ay maging honest lamang siya kahit paano sa asawa niya. Sabihin na lang niya na sa akin siya nanghihiram ng pera para sa pagpapaopera ng anak nila. Masaya ako na nagawa kong tulungan si Harvey sa pagkakataon na yon, Papa Dudut. Masaya ako na nakabawas ako sa iniisip ni Harvey. Naging okay naman ang operation ng anak ni Harvey kaya mas naging masaya ako kasi alam ko sa sarili ko na isa ako sa mga nakatulong kung bakit yon nangyari. Isang araw ay sinabi sa akin ni Harvey na magbe-birthday na yung anak niyang inoperahan. In-invite daw ako ng asawa niya para magpasalamat sa akin ng personal. Ayaw ko sanang pumunta pero ang sabi ni Harvey ay baka magduda ang asawa niya kung hindi ako makakapunta. Kaya pumayag na rin ako pero sabi ko ay sa gabi na ako makakapunta kasi meron pa akong kailangang asikasuhin sa umaga hanggang hapon.
Bago ako magpunta sa bahay ni na Harvey ay bumili muna ako ng regalo para sa anak niyang may birthday. Kahit paano ay hindi na ako masyadong kinakabahan na makaharap ang asawa ni Harvey kasi nakaharap ko na siya ng isang beses. Pagdating ko roon ay nakita ko na merong mga nagiinuman at ayon kay Harvey ay mga pinsan niya yon at ang iba ay dating katrabaho. Pagkakita sa akin ni Rowelyn ay tuwang-tuwa siya na nilapitan ako. Grabe ang pagpapasalamat niya sa akin kasi kung hindi daw dahil sa akin ay hindi maoperahan ang anak niya. Aniya kapag daw nagkapera sila ay mag-uunti-unti silang magbabayad. Sabi ko naman ay huwag niyang isipin yon dahil mas maganda na okay na ang anak nila ni Harvey. That moment mas naramdaman ko ang kabaitan ni Rowelyn dahil totoo siya sa pag-aasikaso sa akin habang nakikipag-inuman si Harvey. Nang paalis na ako ay inaya ako ng mga kainuman ni Harvey na mag-shot muna ako at sumali sa pag-iinuman nila. Nahiya akong tumanggi kaya umupo na rin ako. Katabi ko ang pinsan ni Harvey na agad na nagpakilala sa akin na si Rainier. Napansin ko na medyo naging touchy si Rainier sa akin. Ako na lang din ang kinausap niya. Nang makita ko si Harvey ay nakita kong masama ang tingin niya kay Rainier na parang anytime ay manununtok na siya. Hanggang sa inakbayan ako ni Rainier at inilapit niya sa kanya na parang close na close kami. Hindi na ako komportable ng time na yon at naiirita na ako. Alam ko na nararamdaman na yon ni Harvey kaya umapila na siya. Rainier, wag mo naman ganyanin ang boss ko, nakakahiya eh. Saway ni Harvey kay Rainier. Okay lang to pinsan, parehas naman kaming single nito ni Juliana. Ang sabi pa ni Rainier. Pinsan hindi okay eh. Hindi na nga maipinta ang mukha ni Juliana, hindi lang yan makapagsalita kasi nahihiya sa'yo. Medyo pasigaw na boses ni Harvey. Kung makapagsalita ka naman pinsan, parang may gusto ka sa boss mo. Nagsiselos ka ba? Nangasar na tanong pa ni Rainier. Doon na nagkainitan sina Harvey at Rainier papadudot. Muntik pa nga silang magkasuntukan kung hindi pa sila naawat ng iba nilang kainuman. Itinigil na ang inuman at nag-uwian na. Humingi ako ng sorry kay Rowelyn dahil sa nangyari pero aniya ay wala akong kasalanan sa mga nangyari. Pero medyo kinabahan ako kasi baka nagkaroon ng ideya si Rowelyn na merong kaming relasyon ni Harvey. Kaya sinabi ko kay Harvey na maglaylo muna kami pero ang sabi niya ay hindi naman nagkaroon ng hinala si Rowelyn. Until now ay magkarelasyon pa rin kami ni Harvey papadudot. Alam ko na mali pero dito ako masaya. Pero minsan naiisip ko rin na tapusin na ang relasyon namin ni Harvey bago pa maging hindi maganda ang sitwasyon. Naniniwala kasi ako na walang sekreto ang hindi sumisingaw. Alam ko naman ang tama kong gawin pero gusto ko pa rin sanang makahingi ng advice mula sa iyo papadudot. Kahit ano pa ay tatanggapin ko. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. God bless and more power and more success sa mga business and career mo papadudot. Sincerely yours, Juliana. Para sa mga taong nasa kagaya ng sitwasyon ng ating letter sender, umaasa ako na makikita ninyo ang inyong halaga. Huwag kayong magsettle sa isang relasyon na mali. Itinatago ka at hindi kayang ipagmalaki. Deserve nating lahat ang isang pagmamahal na hindi tayo nakikihati. Tandaan natin na masarap magmahal nang wala kang tinatapakang ibang tao at wala kang sinisirang pamilya. Hanggang kaya mo pa ay kumawala ka na sa ganyang klase ng relasyon. O masakit at mahirap pero sa pagkakataong ito ay piliin at gawin mo ang tama. Huwag mong iisipin na wala nang magmamahal ulit sa iyo at hindi ka na muling magmamahal. Hindi mo matatagpuan ang tamang tao para sa iyo hanggang nananatili ka sa maling pagmamahal. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.